Hindi kumbinsido ang mga opisyal sa paliwanag ng Cebu Pacific Air tungkol sa dami ng naantala at nakansela nilang flight. Kung kailan pa naman Pasko, mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, kung ikukumpara nung nakaraang linggo, maski papano ay mas okay na yung sitwasyon ngayon dito sa NAIA Terminal 3. Pero sa kabila niyan ay porsigido pa rin ang pamahalaan na panagutin ang Cebu Pacific ang itinuturong dahilan ng matinding perwisyo ng mga pasahero noong Kapaskuhan. Kaninang umaga nga ay nasampulan ng ilang mga opisyal ng Cebu Pacific nang sila ay masabon sa investigasyon ng tinatawag ng pamahalaan. Yung management, sir, gusto kong kausapin eh. Mga nag-iiyakang pasahero na naiwan ng eroplano. Oh, I'm just guest too. Mga galit dahil sa bagal ng proseso. Ganyan ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 noong December 25, araw ng Pasko. Ayon sa datos ng Cebu Pacific, mula December 24 hanggang December 26, 7 sa bawat 10 Cebu Pac flights ang di nakaalis sa oras. Sa kabuuan, 719 ang flight na delayed, 20 flights naman ang canceled. Kanina, sinimula na ng mga aviation at airport officials ng gobyerno ang investigasyon sa Cebu Pacific. The problem is that there was this unprecedented dislocation, non-accommodation of passengers. We know the importance of the season to our passengers, and definitely we apologize for the situation also that was faced at the airport. Sa harap ng fact-finding panel, sabi ng Cebu Pacific, nagkaproblema sila dahil sa air traffic congestion, weather condition at mga nag-absent na ground staff. Pero binara ang mga opisyal ng Cebu Pacific. Sa record kasi ng Manila International Airport Authority, noong December 24, 281 ang lahat ng delayed flights at 70% ito ay sa Cebu Pacific. Let us stop blaming air traffic congestion as the primary reason. Because records will show that air traffic congestion is a sequential of delayed flights because airlines are not taking off and are not departing and arriving at their designated time. Kung dumating kayo, pumalis kayo ng 4 o'clock, balik kayo ng rito. On time kayo eh, walang problema ang kakape. Duda rin ang panel sa idinahilang weather condition ng Cebu Pacific. Aalamin daw kung nagkansela rin ng flight ang iba pang airline company dahil sa lagay ng panahon. Ang ikinabahala ng mga aviation at airport officials ng gobyerno ang sinabi ng Cebu Pacific na madami ang nag-absent na ground staff noong Kapaskuhan. Humihingi sila ng mas malinaw na paliwanag mula sa airline company. Sa monitoring ng Civil Aeronautics Board, umabot sa punto na 2 check-in counter lang ng Cebu Pacific ang bukas. Pinagsabihan ng Cebu Pacific na kung hindi nila kayang serbisyohan ng maayos ang mga pasahero, magbawas na lang ito ng mga flight. It is clear enough that air traffic congestion is not a factor here. It's more of the fidelity, it's more of the faithful adherence of the airlines to its approved schedules, and maybe the need for airlines not to chew or to bite more than it can chew. Depensa ng Cebu Pacific, hindi naging problema ang overbooking. 76% to 84% full lang daw sila mula December 24 hanggang December 26. Pagkatapos ng public hearing, tumanggi ng sumagot sa tanong ng media ang mga opisyal ng Cebu Pacific. I-judge yung ano po. Ngayong araw, mas maayos na ang sitwasyon sa mga check-in counter. Pero ayaw pa rin magpakasiguro ng ilan. Si Sheila May Cabresos, bukas pa ang biyahe pa uwi ng Zamboanga City. Pero ngayon pa lang ay nasa Palipara na. Para maabutan ko rin yung flight ko. Dito ka na matutulog sa airport niyan. Okay lang po. Basta makapiling ko yung mga pamilya ko sa Zamboanga kasi New Year na. Mismong si Pangulong Aquino Lamela tumawag sa DOTC para imbestigahan ang pangyayari. Mga middle of January 2015 naman target ng fact-finding panel na maglabas ng kanilang rekomendasyon. Mel, 3 ang posibleng mangyari sa Cebu Pacific. Una, pwede silang patawan ng multa. Pangalawa, pwedeng masuspende. O di naman kaya ay ma-revoke ang kanilang permit to operate. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jude Veneracion.